So, good afternoon. Start tayo sa Chapter 2, Kinematics natin na topic. So, makikita natin dito, ang pinakaunang topic natin is yung displacement, velocity, and speed. So, proceed tayo. Dun sa drawing, sa Chapter 2 nyo, makikita nyo tong drawing na to. Ngayon, didiscuss natin siya. Excuse me. So, ito yung visual representation ng x-axis natin. 'Di ba? Pagka x-axis is ito, then yung y-axis is yung part na to. Ngayon, ang pinaka-focus natin is yung x-axis. So, itong part lang yun. Sa figure 2.1, ito yung drawing natin. So, sa x-axis natin, meron tayong value ng 0 dun sa pinakaunahan, which is ang tinatawag nating origin. While, mapapansin natin na meron din tayo dito ng displacement. So, this one is displacement. Wait lang. So, displacement natin to. Displacement. Makikita natin, meron tayong value ng x sub 1 and x sub 2. So, pag sinabi nating x sub 1, ito yung initial displacement natin. Initial displacement. Yung x sub 2 dyan, yan yung final displacement natin. Ngayon, dito sa figure 2.1, makikita natin meron tayong dalawang displacement. Yung una is si x sub 1 for initial displacement. Yung pangalawa is sa x sub 2 for final displacement. So, yung origin natin, again, nag-start tayo sa 0 since yun yung pinakauna. So, 'di ba naka-focus tayo sa x-axis. So, ngayon, sa x-axis, kapag pagpapunta yung value natin papunta dito sa right, ibig sabihin, magiging positive yung values. Ngayon, kapag papunta naman sa left side, 'di ba, pagpa left, kapag ka nasa x-axis, nagkakaroon tayo ng negative value. So, ayan yung difference nila. So, pag pa-right, magkakaroon tayo ng positive values. Then, pag pa-left is magkakaroon tayo ng negative values. So, ngayon, i-define muna natin, ano ba yung displacement? So, ang itsura ng displacement is, wait lang. Ang itsura ng displacement is ganito. So, displacement, ito yung itsura niya. Displacement. Pag sinabi nating displacement, meron tayong change in position. So, ibig sabihin, from position 1, nagkakaroon tayo ng position 2. Kasi may change dun sa position. So, sa displacement, meron tayong both magnitude and direction. Then, si displacement is vector. So, vector yung displacement. Ngayon, meron tayong equation 2.1. Define natin yung equation 2.1. So, itong equation 2.1 is for displacement. So, displacement is equals to x sub 2 minus x sub 1. So, ibig sabihin, meron tayong dalawang displacement dito. Una is si x sub 2 daw, di ba? X sub 2, ito yung final displacement. Then, x sub 1, initial displacement. So, pagka ang kailangan natin is yung displacement, ito yung formula na gagamitin natin.
Ngayon, kapag sinabi nating distance, ito naman yung size ng displacement. So, sa distance, wala tayong direction na ini-indicate. Velocity naman, since kasama rin siya sa mga una nating isosolve, si velocity, siya yung nagsasabi ng how fast position changes. And dito, kinukompute natin kung gaano kabilis yung pag-switch from position 1 or yung first position papunta sa final position. So, ang formula natin kay velocity is yung nasa equation 2.2 natin. So, hanapin natin. Ito yung equation 2.2. Yung V sub A, V minus X is equals to displacement over time. So, ito yung formula na yon. So, yun yung gagamitin natin para dun masolve natin yung tinatanong sa atin, which is yung velocity. Ngayon, since alam na natin yung formula for equation 2.2, which is ginagamit natin for velocity and with respect to displacement, magiging sagot natin dito kapag inano natin yung equation, hihimayin. So, etong part na to, ito, displacement yan. Etong nasa baba naman niya, yung naka-over sa kanya, is with respect to time. Ngayon, meron tayong dalawang displacement, which is yung x sub 2 minus x sub 1. So, si x sub 2, siya yung final displacement. So, kung saan nag-end yung displacement value. Si x sub 1, siya naman yung initial na displacement. Ngayon, i-divide natin siya sa t sub 2, which is yung final time, kung kailan yung final time, minus dun sa initial time, or yung t sub 1 natin. So, dinefine naman natin dito na ito yung mga kailangan natin. So, dito sa equation 2.2, una, ginagamit natin to for velocity with respect to displacement. Kaya, ang formula natin dito is displacement over t. So, andito lahat ng label. Yung t2 and t1, ito is para sa time. While yung x sub 1 and x sub 2, ito is for displacement. So, kadalasan, ang unit na ginagamit natin for velocity is meter per second or itong m over s. Yan yung kadalasan na ginagamit natin kapag ang sinosolve natin is velocity. So, next naman, sa equation 2.3, ang purpose niya is for average speed ng velocity. So, yun naman yung kailangan natin. Wait lang. Ulitin ko lang yung drawing. So, kapag ang hinahanap sa atin is average speed ng velocity, ang formula natin is V is equals to S over T. So, eto naman yung gagamitin natin. Wherein, dito sa part natin, total distance yung hinahanap natin over total time para makuha natin yung average speed ng velocity. With respect to, wait lang, velocity. So, total time, ibig sabihin, yung t sub 2
at yung t sub 1. Tapos yung sa average speed natin for velocity. Ito yung equation para ma-solve natin yung average speed of velocity. So, punta muna tayo sa example para mas ma-appreciate natin and mas makita natin yung differences ng mga to. So, meron tayong example 2.1. So, dito sa example 2.1 natin, makikita natin, meron tayo ditong drawing. So, may 0, to, 0. Then, yung nasa gitnang value is 60. Tapos, 100 yung nasa pinakadulo. So, meron tayong 0 meters, 60 meters, and 100 meters. Ngayon, makakakita tayo ng t sub 1 and t sub 2. Diba sabi natin kanina, yung t sub 1 stands for initial time, and yung t sub 2 is yung final time. So, i-consider natin yon. So, yung t1 is equals to 10 seconds. Yung t2 is equals to 20 seconds. So, lagyan natin 10s, then 20s. Ngayon, nakuha na natin yung mga kailangan natin para ma-solve. Sa example 2.1, ang unang tanong is, ano yung average speed? So, para ma-solve natin yon, gagamit tayo ng formula. So, ang formula for average speed natin dito is yung final natin na x. So, final natin na x sub 2, which is si 100m. Ito yun, x sub 2. So, diba, ito na yun. So, 100m plus 100 minus 60. So, lagay natin yung formula ha, para hindi kayo malilito. So, si 100m, siya si x final. Tapos, i-add natin siya doon sa ating final time. Final time natin or yung t2 natin is 20s. Diba? Ang katapat ni 20s is 100. Yung time niya is sa t2, 20s. So, ang katapat niya is 100m. So, 100m yung kukunin natin. So, SF kasi nasa average speed yung kinukuha natin. Hindi pala x kasi displacement yung x. Teka, palitan ko lang yung so, supposed to be magiging SF to. And then dito, yung final speed with respect to dun sa displacement. So, S i-minus natin dun sa initial, which is S1. So, ito yung formula. SF or yung final speed plus parenthesis ng final speed minus yung initial speed natin. So, 100m, since yung 100m, siya yung ating S2. Yung S1 natin is 60m. Yung S2 natin is 100m. So, sa-substitute lang natin yung values. 100m plus S2. So, ang value ng S2 ay 100. Minus value ng S1 ay 60.
magkakaroon tayo ng answer na 140. So, tanggalin na natin itong nasa, wait. Tanggalin ko lang yung itong part. Sumasama yung yan, pero hindi na natin yung matatanggal pala. Ganda nga na lang. So, since nakuha na natin yung S, which is nagtotal ng 140M, ang next natin na gagawin ay ba't ang kapal yan? Final speed. Tsaka initial speed to dapat eh. Final speed. Initial speed. Tara, yan. Tapos delete natin kasi masyado malaki. Yan. So, game. So, ngayon, ang kailangan natin is yung T or yung total time. So, kapag total time na ang kailangan natin, ipag-a-add lang natin yung T sub 1 and T sub 2 natin. Again, ang T sub 1 natin is 10s or 10 seconds. Ang T sub 2 natin is 20 seconds. So, ipag-a-add lang natin. T sub 1 plus T sub 2. So, T sub 1 plus T sub 2. Para makuha natin yung final answer. So, T sub 1 natin is equals to 10s. So, T sub 2 is equals to 20s. So, pag pinag-add natin yon, magkakaroon tayo ng 30s kasi 10 plus 20 is equals to 30s. So, alam na natin yung total time and yung S natin. Yung total distance with respect to dun sa speed. Pwede na natin i-execute ngayon yung formula for average speed. So, ang formula natin for average speed is V is equals to S over T. So, itong 140, yung value natin ng S is equals to 140. Yung value natin ng total T is equals to 30. So, 30S tapos 140M. I-divide lang natin sila para makuha natin yung average speed na tinatanong. So, ang average speed natin is equals to 4.7 ms. So, ito na yung pinaka-final answer. Dito sa A, ang tinatanong sa atin is kung ano yung average speed. So, hindi natin siya makukuha agad kasi kailangan muna natin ng value ng S and ng total time. So, ang formula natin para makuha yung S dito is nag-start tayo dun sa yung final speed niya which is 100m. Then, yung S sub 2 is 100 minus natin yung S sub 1 which is 60. Para makuha natin yung 140m. Ngayon, sa total time, T1 plus T2. So, ang initial time natin is 10 seconds. Then, ang T sub 2 natin or ang final time natin is 20 seconds. So, 10 plus 20 is equals to 30 seconds. Ngayon, tsaka natin maia-apply ito. Yung formula for average speed. Since may values na tayo for S and T. Then, i-substitute natin sa S yung 140m.
over, substitute natin sa t yung value na nakuha natin, which is 30s. Dahil pag di-divide natin, makukuha na natin yung 4.7 ms. So, punta naman tayo sa average velocity. Pag average velocity, diba sabi natin kanina doon sa equation 2.1 natin, pag average velocity, mag-i-start muna tayo sa kung anong kaya natin doon sa given. Since ang nandito sa given, yung x, natin, yung x sub I, or yung initial x natin, is equals to 0. Minus yung final natin na x, dito, is 60. So, as is lang natin siya na, wait lang. As is natin siya, yung final natin ay 60, diba? So, 60 m minus 0, kasi 0 yung initial. So, equals to 60 m pa rin naman. Ngayon, yung t naman yung hinahanap natin. So, di ba kanina, nung nag-solve tayo dito sa average speed, alam na natin na yung total time is equivalent to 30 seconds. So, susulat na lang natin yung 30 seconds. Ngayon, ito na yung pag-solve natin para sa average velocity. Ang formula para sa average velocity is v sub AV minus x is equals to x over t. So, ayan naman yung isa-solve natin. Wait lang. Average velocity. So, para ma-solve natin yan, since isa-substitute na lang naman natin yung mga value, substitute natin yung t and yung x. So, again, lagay natin dito sa gilid, 60m and 30s. Lagyan natin ang label, yung total t natin is equivalent to 30s. Then, yung total x natin, total x is equivalent to 60m. So, pag sinubstitute natin siya dito, 60m over 30s is equals to 2.0 ms. So, ito na yung final answer. Ang ginawa natin is yung formula ng equation 2.2. Kasi, ayun yung equation para sa average velocity. Yung v sub AV minus x is equals to x over t. Para ma-solve natin yung average velocity. Punta tayo sa example 2.2. Ang makailangan natin na nasa given is yung 120 km, 25 km per hour, then 20 km per hour. So, solution natin, diba, average speed with respect to dun sa velocity. So, S is equals to average speed. Tapos, i-consider natin yung total time. So, since average speed of velocity gagawin natin is yung V at saka yung total T. Ito yun. V is for average speed ng velocity. So, isosolve natin. Since ngayon, nung in-execute natin, hindi pa natin siya masosolve since wala pa tayong value ng total time. Ang meron pa lang tayo is yung value ng 20 km per hour. So, kulang pa tayo ng total
time. So, isa-solve muna natin yung total time para ma-execute natin siya. So, sa total time, ito yon, total time is equals to S over V. So, alam natin na yung S natin or yung average speed of velocity natin is 60 km over dun sa velocity na 25 km per hour daw. Ngayon, kailangan natin yung R since time yung hinahanap natin, di ba? So, if time yung hinahanap, dapat naka-R, minutes, or seconds yung unit. Ngayon, ika-cancel natin yung km na unit since ang hinahanap natin is time. And yung unit for time dito is yung R. So, 60 divided by 25 is 2.4 R. So, nakita na natin yung total time na kailangan, which is 2.4 H or 2.4 R. Ngayon, from that, magsasolve tayo ng total time uli. So, this one is for checking lang naman. So, checking. So, same pa rin naman yung magiging sagot. So, 120 km yung nasa given over sa 25 km times 2 is magiging 50 km per hour. So, cancel yung km, tas R na lang yung unit na matitira. So, pareho na yung nagiging sagot nila. Ngayon, punta tayo sa total distance traveled. Since alam na natin yung total T is equals to 2.4 R, magagawa na natin yung formula kanina. 'Di ba dito kanina naka-question mark pa yung value ng total T. Ngayon, magagawa na natin siya dito sa asa na yun? So, magagawa na natin siya dito sa total distance traveled. So, S is equals to dun sa 20 km per hour. Then, yung T is equals to 20 km per hour. Parenthesis 2.4 H. So, ngayon, yung R naman yung ika-cancel natin. Kasi sa unit na to, yung R is pwedeng ma-cancel. Ngayon, 20 km times 2.4 is equals to 48 km. Kasi na-cancel na natin yung unit ng R. So, 2.4 times 20 is equals to 48 km na lang. Ganito yung ginagawa natin. If ang nawawala is yung total time, una, hanapin muna natin dapat si total time. Kasi hindi natin ma-execute yung pinaka-formula kapag hindi natin alam yung value ni total T. Kaya nag-start tayo dito ng paghahanap sa total T. Para ma-solve natin yung total distance traveled. So, dito tayo sa example 2.3. Itong case na to naman is para i-calculate natin kung ano yung average x velocity. So, meaning nasa x-axis lang tayo. Kasi average x velocity yung hinahanap natin. So, ang formula natin for average x velocity is equals dito sa V, kasi 'di ba velocity, V equals x sub 2 minus x sub 1 over t sub 2 minus t sub 1. So, lalagay lang natin yung mga makukuha nating value. So, sabi natin dito sa time, sa letter A, ang time natin sa A is sa t sub 1 and t sub 2, ang value ay, sa t sub 1 muna, 0. Tapos sa t sub 2, or yung final time para sa A, is 3S. 3.00S. So, 0 seconds. Ngayon, isa-substitute na natin siya dun sa formula sa 2.3. Wherein, yung x natin
is equivalent sa value ng 3. So, t sub 2 yun. Ito siya. Is equals to 1.50 times t sub 2 is 3 plus 0.100 times 3 uli. Kasi, siya yung t sub 2 natin. Tapos, ang final answer natin dito is magiging 16.2 m pag kinalcule natin. Tapos, di ba ang formula natin para makuha yung velocity natin dyan sa ABC is V is equals to x sub 2 minus x sub 1 over t sub 2 minus t sub 1. So, ayun yung gagawin natin. Ito yung formula, di ba? So, x sub 2 natin is equals to 16.2 m. Yung x sub 1 natin is naging 0 since sa 0 tayo nag-start. Tapos yung time natin, yung final time natin is equivalent to 3 seconds. Minus yung initial time natin which is 0s. So, kapag dinivide natin yung 16.2 m minus 0 over 3.00s minus 0 is equals to 5.40 ms. So, nakuha na natin yung value ng A natin with respect to average velocity. Average x velocity. Ngayon, gagawin din natin itong nasa B and C. So, hindi ko na sinulat. Explain na lang natin. Tanggalin ko lang yung mga highlight. Yan. So, sa B natin, so sa letter B, makikita natin dito, yung x natin is equals to 1. Then, yung x na sa kabila is 2.5. So, lagyan natin yung details dito sa gilid. So, sa x sub 1 is equals to 1.00. Sa x sub 2, equal siya sa 2.50. Ngayon, consider natin yung formula. Ito yung formula na gagamitin since ang hinahanap natin is yung average velocity. So, same formula naman sila. Yan. So, start tayo. X sub 1 is equals to 1.0. Ngayon, x sub 2 is 2.50. So, isa-substitute natin yung value ng x sub 1 and x sub 2, x sub 1, x sub 2. Para makuha natin itong 1.60 m para sa x sub 1 and 10.9 m para sa x sub 2. Since nakuha na natin yung value, so this one is for x sub 2. And this one is for x sub 1. Ngayon, pag kinalcule natin, ang makukuha nating final answer is 6.20 ms. So, di ba? Ang kailangan natin, baliktad pala. X sub 1 to guys, sorry. Tapos ito x sub 2. Kailangan x sub 2. X sub 2. Anong value ng x sub 2 natin? 10.9 m. Ang value ng x sub 1 is 1.60. So, 10.9 m minus 1.60 over ang value ng wait lang. Hanapin natin yung value ng
t sub 2 is equals to 2.50 s. So, t sub 1 is equals to 1.0 s. So, ayan. Ito is t sub 1. Ito ay t sub 2. Kuha natin yung value ng 6.20 ms. So, same goes para dito sa letter C. So, lagay natin si T1, then T2, tapos, ilalagay din natin yung, asa na yun? Ito is equivalent sa X1, and ito is yung X2. So, T1 and T2. Value ng T1 natin is 1.50. 1.50 S. Value ng T2 is 2.0 S. Ngayon, pwede na nating ma-solve. So, yung T1 natin is 1.50. Yung T2 natin is 2.0. So, isa-solve na natin. Magiging final answer with respect to x sub 1 is 3.71 m. So, x sub 2 is 6.80 m. So, substitute natin. 6.80 m is yung ating x sub 2. Tapos, itong 3.71 is yung ating x sub 1. Then, itong T1 natin and T2, itong T2 is ito, T1 is yan. So, kapag kinalculate natin, magiging sagot is 6.18 ms. So, ayan, ganyan mag-solve. Sa example 2.3, pag kinakalculate natin ay average x velocity. So, punta tayo sa ito yung drawing nila. So, di ba nag-start tayo sa time ng 0, tas 1, 1.5, 2.5 hanggang 3. So, yan yung visual representation ng drawing sa x velocity na sinolve natin, which is itong A, B, and C. Okay. Paano naman pag instantaneous velocity? So, total time, usually naka-seconds, minutes, or R. So, T is equals to time. Yung X natin, kapag may triangle siya, total displacement. So, usually naka-meters naman siya. So, yung X natin, yan yung displacement. So, punta tayo dito sa equation 2.4. So, X natin dito sa example is 3.35. Wait lang. Asa na yun? Ito, example 3.4. Yung X natin is equivalent to 3.35 m over S. Tapos, i-add natin yung 0.250 ms squared. So, yan yung mga value. So, sa time, pwede daw siya maging 1 second, 0.500 seconds, 0.100 seconds, and 0.010 seconds. Then, nagli-limiting tayo ng value ng 40.0. So, yun yung mga kailangan nating tandaan. Diba, sabi niya, x is equals to 3.35 ms plus 0.250 ms squared. Tapos, yung t. Ngayon, sa time, diba, sabi natin, yung t daw kanina, yung t is naglilimit ng 40.0 s. So, sulat natin yung mga details niyan. So, pwedeng 1s, 0.500, and 0.100 s. Ngayon, punta tayo sa solution. So, substitute natin yung mga values during and before ng 40s. So, substitute natin dito.
ito kasi yung mismong sinabi niyang ilalagay na details for the equation. Ngayon, ang mga idadagdag natin dito is yung time. So, up to 40, di ba? So, 1.0 is, then yung t natin is equivalent to 40. So, substitute natin. Yung 40 minus 1, magkakaroon tayo ng 39s. So, si 39s, siya yung gagamitin natin dito. Then, 40 plus 1 is 41s. Si 41s, siya naman yung gagamitin natin dito. Lagay natin, 40 minus 1 is equals to 39s. Ito naman, 40 plus 1 is equals to 41s. Para alam nyo kung paano nakuha yung mga value na yan. Ngayon, sa substitute na natin. 39s, magkakaroon tayo ng 510.9 m. Tapos yung isa is 557.6 m. Paano naman kapag ka 0.500, tapos 40, positive and negative? Again, substitute natin yung values for, values ng positive and negative. Ngayon, start tayo ng, saan na yun? Diba 40? So, 40 minus 0.500. Di kasya. Teka lang ayusin ko lang yung, oops. So, lagay natin 40 minus 0.500 is equals to 39.5s. So, 40 plus 0.500 is equals to 40.5s. Yan. Then, again, same lang naman. Isa-substitute natin yung values dito, 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 at dito. Yan. Para makuha natin itong answer sa kanila. So, ganun lang kapag magsa-substitute tayo. Kasi initially, yung limiting value natin is 40. Kaya, ang nilagay natin dito is laging 40 siya ina-add and minus. So, acceleration. Meron tayong mga equation for acceleration. So, pag acceleration yung tinatanong sa atin, define muna natin. Kapag sinabi kasi nating acceleration, siya yung rate ng change dun sa velocity. So, ibig sabihin, ang formula or ang acceleration natin or average acceleration is AV minus X. So, average acceleration to. So, punta tayo sa equation 2.5 kasi ito yung usually na ginagamit natin for average acceleration. So, A sub AV minus X is equals to V over T. So, pag sinabi nating V, dito in terms of acceleration, instantaneous velocity siya with respect to dun sa T sub 1 or time 1 natin, yung initial time. Then, Ti and ito naman, Tf. So, ito yung mga kailangan natin kapag acceleration. Una, average acceleration, ito,
A sub A V minus X. Yung total time, yung V sub 1x is yung instantaneous velocity natin dun sa t sub 1 or t sub I. Then yung V sub 2x naman, ito naman yung instantaneous velocity natin at t sub 2 or yung t sub f natin. So, dadagdag natin yan, mga yan, details na yan. So, lalagyan natin to ng T1 and T2. Dito na lang. T sub 1, initial time yan. T sub 2 is yung final time. So, initial time, then final time. Ayan. So, okay na. Alam na natin kung ano yung mga T sub 2, yung V sub 2x, kasi indicated naman na dito sa equation natin. So, punta tayo sa example. Sa example 2.6. So, ang kailangan natin is yung V sub x is equals to 12.5 cm over S2 T minus 0.175 cm over S raised to 3 T squared. So, ang kailangan natin yung mga interval. I-consider natin yung mga interval na naka-indicate. So, start tayo na isolve muna natin yung A.